Okay. Idol. Sir, may tanong ako sa'yo, sir, ha? Okay. Sige, may nagtatanong yata. Balik. Magandang umaga, sir, kay Eric, Kababayan Viral Page po sa YouTube. Sir, tanong ko lang, sir, ikaw po ba ngayon, sir, ay naniniwala na mayroon pong namumuong sabuatan ngayon sa pagitan ng mga aktibong NPA na nakaupo sa Kongreso at ang pamunuan ni Martin Romualdez at ni President Bongbong Marcos? Totoo yan. Yan ang dahilan kung bakit nandito si Ka-Eric. Ang mga hari-harian at mga alipores ngayon na ginagamit ni Marcos at ni Romualdez para magpasabog ng kaguluhan ay mga aktibong kasapi at pinuno ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Itatawag ko sa inyong live. Number 1, nakasabwat nila ngayon na pinupunduhan at kanilang ginagamit bilang attack dog laban sa mga Duterte brand of leadership at laban sa interes ng mamamayang Pilipino ay ang mga urban communist terrorist operative ng CPP, NPA, NDF. Number 1. Attention po mga kababayan. Number 1, si Franz Castro. Yun, ikulong yun. Convicted criminal sa kasong child abuse. Kailangan ikulong po ito si Franz Castro. Maraming salamat sa inyong pag-sustain na ito. Si Franz Castro ay hindi ordinaryong tao. Ito ay komunistang terorista na convicted criminal. Wala siyang karapatan na magpakulong sa isang mamamayang Pilipino, lalo na ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. So mga kababayan, si Franz Castro ay isang alipores ng mga demonyong tagapagwasak ng ating bayan, ang Communist Terrorist Group ng CPP, NPA, NDF. So dapat lamang palayasin ito sa Kongreso ang convicted criminal. Ang kriminal, convicted na, hindi nahuhuli, hindi nakukulong. Pero ang inosenteng mga tao kagaya ni Ka-Eric, ni Ma'am Lorin Badoy, ni Atty. Lopez at iba't pang mga resource persons ay kaagad ipinapakulong ng mga balasubas at tarantadong mga alipores ni Martin Romualdez. Number 2, na alipores ng CPP, NPA, NDF at kasabwat nila doon sa nagtatanong ngayon ni Marcos at ni Romualdez upang guluhin ang ating bansa ay walang iba kundi ang Kabataan Party na si Raul Manuel. Yan ay recruiter ng NPA. Si Franz Castro ay recruiter ng kabataan at mga guro. At ito ay kinonvict ng Regional Trial Court sa Tagum, Regional Trial Court sa Davao del Norte. So si Raul Manuel ng Kabataan Party ay CPP, NPA, NDF operative din sa loob ng Kongreso. Number 3, si Arlen Brosas Yun. ng Gabriela NPA Lover Party List. Ang mga taong ito, si Brosas, si Raul Manuel, si Franz Castro, ay mga die-hard, full-blooded communist terrorist na mga infiltrators ng gobyerno. Hindi natatakot si Ka-Eric na sila ay ibulgar at ihayag sa mamamayang Pilipino sapagkat sobra-sobra na ang ginagawang pangumonsidte, pakikipagsabwatan at paggamit sa mga teroristang komunistang may mga kasalanan at utang na dugo sa mamamayan. At sila ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang ating bayan for the last 55 years. Sa ngayon, ginagamit sila para atakihin, insultuhin at durugin ang mga integridad ng mga taong naglingkod ng maayos sa ating bayan, kagaya ni former President Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. So sa tanong kung totoo ba buhay na buhay ang pakikipagsabwatan ng CPP, NPA, NDF sa ilalim ng Marcos Romualdez, bakit Marcos Romualdez? Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez, yan ang primary sindikato. Number 1 syndicate yon. Ang second layer ng mga sindikato, itong mga CPP, NPA, NDF at mga grupo nila Trillanes at nila Hontiveros at mga Dilawan.